Tatlong araw na lang ang natitira sa aming bakasyon dito sa Tagum City. Kaya naman kailangan na talaga naming sulitin mga langga. Andito pala tayo ngayon sa Old City Hall or natawag na nila ngayon na Tagum City Historical and Cultural Event Center. Matagal na kaming nagtitinda dito mga langga. Nasa mga 27 years nang nagtitinda sina mama dito. Nung kabataan ko nga ay palagi nila akong dinadala dito dahil wala naman silang mapag-iwanan sa akin. Kaya naman dito na ako lumaki sa Old City Hall. Naalala ko pa nung bata ako, napakarami pa ditong mga photographers na naghahanap ng mga tao na gustong magpalitrato. At naalala ko nung kabataan ko, napakarami kong mga kaibigan ng mga photographers. Kaya madami rin ako mga litrato nung bata pa ako. Kasi kapalit ng litrato ay pinapasayaw or pinapakanta nila ako. At isa yun sa mga hindi ko makakalimutan na experience ko nung kabataan ko. Ito nga pala sa Old City Hall, meron kaming dalawang pwesto. At yun ay ang number 4 and number 5. Para madaling tandaan, meron yung nakalakip na pangalan. Ang number 4 ay tinatawag na Edgar Manet at ang number 5 naman na pwesto nila mama ay tinatawag na Edsing Manet. Uniform na kasi itong mga pwesto nila dito mga langga, itong mga kariton nila mama at papa. At ng iba pang mga nagtitinda dito. Pero dati ay kanya-kanya lang sila ng style ng kanilang mga kariton. Gusto nga palang mag-hi ni Ate Noraisa sa pamangkin niya dito sa New Zealand. Hi, Mai! Nagbantay ko sa tindahan ni Christy. Kuhan mo na siya ni Christy. Bumili pala si Papa ng 3 sako ng mani. Pag kasi merong stock sa mga pinagkukunan niya ng mani, ay binibili niya agad. Madalas kasi walang stock ng mani. Kaya naman kapag merong madaming stock, ay bumibili talaga agad si Papa. Ito pala si Ate Bibi, ang asawa ng kapatid ni Mama. Siya yung nagbabantay sa isa naming pwesto. Habang sa isang pwesto naman ay si Mama ang nagbabantay. Dati meron pa kaming tinitindang balot. Kaso nahirapan na si Papa na maghanap ng mapagkukunan niya, kaya naman tinigil na rin niya yung pagtitinda ng balot. Sobrang hilig ni Mama at Papa sa mga hayop mga langga. Kahit dito sa pwesto nila ay meron silang inaalagaan at pinapakain ng mga hayop. Katulad na lang ng aso na ito. Bago kami bumalik sa New Zealand, gusto rin naming ma-experience ulit yung pagkain dito sa Trade Center. Tinatawag namin ito na duko-duko. Nung college kasi kami, dito kami kumakain sa mga nagtitinda ng barbecue. At ito ay isa sa suki namin. Dito kami kumakain palagi sa pwesto nila Joey's. At paminsan-minsan doon naman sa Pick and Grill. Masasarap kasi yung timplada ng kanilang mga sauce, kaya naman hindi kami nagsasawa na bumili sa kanila. Tamang-tama at meron kaming nakita na una pa nga dito, kaya naman bumili agad si Mike. Matagal na kasi namin yung kinikrave kaso hindi kami makapunta sa palengke dahil walang magbabantay kay baby. Naalala ko, tuwing kakain kami dito nung college ako, palagi din naming binibilhan sina mama at papa. Dinadalhan namin sila ng takeaway para naman may masarap silang ulam. Nagbabaon lang kasi sina mama at papa ko ng pagkain galing sa bahay. Kaya naman kapag meron kaming pinupuntahan ni Mike, mga restaurants man or ganito, palagi talaga namin binibilhan sina mama at papa ng takeaway. Kaya madami-dami yung binili namin ngayon dahil tatlo silang kakain. Alam niyo mga langga, normally napakaraming mga tao na namamasyal dito sa Trade Center. Hindi lang kasi barbecue ang mga tinitinda dito. Meron din ditong ukay-ukay, meron ding mga nagtitinda ng lechon, ng isda, at ng iba pa. Masyado kasing maulan in the past few days, kaya naman siguro wala masyadong tao na namamasyal. At dahil niluluto pa yung ulam namin, aalis muna kami ni Mike at pupunta sa 7-Eleven para bumili o maghanap rather ng diaper ni baby. Simula nang dumating kami dito mga langga, naghahanap kami nung Huggies na katulad ng quality doon sa New Zealand pero wala talaga kaming mahanap. Napapansin kasi namin na sobrang nipis ng mga diaper dito. Pero wala tayong magagawa kasi wala din kaming mahanap na makapal na napi. Kaya ang ginagamit na lang ni baby ay yung Pampers na taped. At so far ay ayos naman siyang gamitin. Itong lugar pala na ito ay tinatawag na Tagum Trade Center. Noong college life namin, madalas kaming nagpupunta dito lalo na kapag merong events or merong concert. Pero ngayon hindi ko alam kung dito pa rin ba sila nag-held ng mga ganong events. Ito naman yung Tagum City Historical and Cultural Center mga langga. Hindi pa kami nakapasok dito pero libre lang siya. Binalikan na pala namin yung in-order namin or pinaluto namin ng mga barbecue. Kaya ngayon ay babalik na tayo dun sa tindahan nila mama para ibigay sa kanila yung binili namin ng mga barbecue. Salitan lang sila kung kumain kasi mahirap na at walang magbabantay dito sa tindahan. Anyway mga langga, kung kayo po pala ay nandito lang sa Tagum City or napapasyal dito sa Tagum City at kung gusto nyong bumili ng mga mani, dito na po kayo bumili sa pwesto namin na may numerong 4 and 5 at may pangalan na Edgar Manet at Edsing Manet. Actually, yung isang pangalan, dapat Edsing Manet yun, pero nagkamali yung gumawa ng tarpaulin, kaya naman Edsing Manet na lang yung nailagay. Pero hindi na rin nila pinapalitan. Alam nyo, napakaraming mga suki nila mama at papa dito. Kayo ba naman ang may pwesto dito ng 27 years or more na? Meron din ako mga kababata dito dati na mga anak din ng mga nagtitinda.
isa na lang sa kanila yung nakita ko kamakailan lang. Kabataan ko, dito ako natutulog sa ilalim ng kariton nila mama. Natigil lang yon nung lumaki na ako at hindi na ako magkasya sa ilalim ng kariton nila. Naalala ko pa dati kasi bisikleta lang itong aming kariton at tuwing umuwi kami, nasa mga 11 p.m. or 12 p.m. na. Malayo-layo kasi yung bahay namin dito at matagal kaming nakakarating sa bahay dahil nga padjak lang yung aming kariton dati. Pero ngayon, motorsiklo na yung attachment niya. Alam niyo, sobrang proud talaga ako kay Papa kasi yung definition ko ng mabait at napakasipag na tao. Nakakalungkot lang kasi nagagamit yon minsan na inaabuso yung kabaitan niya. Nakarating na pala kami sa bahay at tapos na rin kaming kumain at ito si baby naglalaro na naman ng laway niya. Nakatulog siya kanina ng mga 2 oras at ngayon ay nagising siya. Tamang-tama at maya-maya darating na yan sina mama at papa. Kaya susurprisahin at sasalubungin namin sila. Minsan lang kasi itong mangyari dahil tuwing umuwi sila kada gabi, si baby ay tulog na. Kaya naman tuwing gising pa si baby, pagdating nila, nako napakasaya talaga nila. 4 months na pala si baby dito mga langga at so far, di naman siya nagkaroon nung tinatawag nila na 4-month sleep regression. Masarap at mahaba naman yung tulog niya kada gabi. Hindi nagtagal ay narinig ko na yung gate na parang binubuksan. Sign na yon na andyan na sina mama at papa. Kaya lumabas agad kami para i-surprise sila. At ayun pagkakita ni papa kay baby, nako sobrang saya niya. Alam niyo mga langga, itong bahay na ito, isa ito sa mga naipundar namin simula nung nakapag-abroad kami. Una naming binilan si mama at papa noong multicab para magamit nila sa pamamalengke ng mga stocks nila. Tapos binilhan namin sila ng lupa at ngayon ay napatayuan na ng bahay. Magkatulong kami ni papa sa pagpapatayo ng bahay na ito. Pero actually hindi pa ito tapos. Saka napakarami pang mga kulang na mga appliances. Alam niyo, ang sarap talaga sa pakiramdam na tupad mo yung mga pangarap ninyo na wala kang inaapakang tao. Yun bang galing sa malinis yung perang ginamit nyo? Kaya ayun, nakaka-proud lang. Inaantay lang pala ni Papa si Mama na pumasok kasi nagpapakain pa si Mama ng mga aso. Tuwing nakikita ni Papa si Baby, palagi niyang sinasabi na sobrang miss na daw niya si Baby. Paano ba naman kasi minsan lang nilang makita kahit na andito lang naman kami sa bahay. Palagi kasi silang wala dahil pagising nila sa umaga, umaalis na agad sila para pumunta sa palengke at maghanap ng stocks. Tapos pagdating nila dito ay nagluluto agad sila ng mga paninda nila. Kaya ayun, wala silang time para mag-relax. Ilang minuto lang din kami dito sa labas mga langga at pumasok na kami dahil nakatulog na si baby. Kinabukasan ay nag-crave kami ni Mike ng Korean food kaya naman pumunta kami dito sa cafe na tinatawag na Yugo Bistro. Marami silang mga pagkain na sinaserve dito at isa na nga dito yung mga Korean favorites at yung kanilang signature ay yung pizza. Meron din sila ditong sinaserve na mga masasarap na cake at mga drinks. Kaya ayun, napag-desisyon na namin ni Mike na dito na lang kami kumain ng gahan. Umorder lang kami dito nung Korean favorite, jampong at saka yung rice cake na sikat. Nakalimutan ko na kung anong pangalan nun. Basta yun yung kinain namin dito. Pagkatapos ay uminom kami ng kape at bumili rin kami ng takeaway na pizza at ng drinks. Syempre dahil kumain tayo sa labas, dadalhan din namin sina mama at papa dun sa bahay. Mura lang yung mga binibenta nila dito mga langga at masasarap din yung lasa. Saka madami din yung servings nila. Ayan at bumili din pala kami nitong California Maki. Hindi na rin kami masyadong nagtagal dito kasi din namin ni Mike na kumain doon sa sikat na kainan na tinatawag na Randy's Balbacoa. So ayun, pagdating ng aming pizza ay umalis na kami. Yes, bumili kami ng 2 pizza, isa kina mama at papa at isa doon sa amin sa bahay. Masarap din pala yung mga drinks nila dito mga langga kaya sulit na sulit siya. Pagkatapos pala naming maibigay yung pizza kina mama at papa, nagpahinga muna kami ng ilang oras tapos sinudun namin si mama ni Mike para kumain ng tanghalian dito sa Randy's Balbacoa. Dito kayo nakatira sa May Tagum City or sa malapit na mga lugar, alam niyo na kilalang kilala itong lugar na ito dahil sa kalidad at sa masarap nilang pagkain. Kaya hindi pwede na hindi tayo makakain dito mga langga dahil nung nasa New Zealand pa lang kami, panood namin sa vlog ni Kulas noong kumain sila dito ni Brett Maverick. Kaya hindi pwede na hindi natin ito masubukan. Kilala pala ni mama at papa ang may-ari nito mga langga. Kaya naman lumapit si madam sa akin at nagpakilala at nangumusta. Tinanong niya ako kung bakit hindi daw namin kasama sina mama at papa. Kahit na gusto naming isama sina mama at papa dito, hindi namin sila makumbinse kasi sobrang busy nila sa kanilang kaunting negosyo. Kaya ayun, tuwing aalis kami, yung parents na lang ni Mike yung sinasama namin. Mabuti rin na meron kaming kasama kasi meron kaming kasalitan sa pagbubuhat kay baby. Maganda yung pwesto nila dito mga langga. Maaliwala siya kasi hindi siya totally nasarado. At napakarami nilang mga suki mga langga. Ito pala yung mga in-order namin. Hindi na kami umorder ng balbacoa kasi ito yung gusto kong i-order. Mahirap na kasi baka atakihin tayo ng high blood. Kung titingnan mo pa lang, nako napakasarap na mga langga. Sobrang excited na ako na tikman yung bone marrow na yan, oh. Kaya tara at kumain tayo.
Matagal ko na talaga itong kinikrave mga langga. Kung nasa New Zealand pa lang kami at nanonood kami ng vlog ni Kulas, nakakapangluway na talaga. Kaya sobrang saya ko talaga na andito na tayo ngayon at matitikman na natin ito. Ewan ko ba kasi bakit iba talaga yung lasa ng balbakwa doon sa New Zealand. Kahit na nilalagyan naman namin ng magic syrup at ng iba pang mga ingredients. Hindi talaga makukopya yung lasa ng balbakwa dito sa atin sa Pilipinas. At ang aking review sa pagkain nila dito, 10/10 mga langga. Yes, sobrang sarap ng pagkain nila. Highly recommended ko itong kainan na ito mga langga. Sulit na sulit subukan at hindi pa mahal yung presyo. Anyway, yun lang yung ating vlog. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo sana kalimutan na mag-hi sa comment section. God bless. Bye!